Eto na po mga kapatid, no? Ito pong si Franz Castro mukhang inuunti-unti na po ng karma, no? At kaugnay po yan sa naging pahayag niya sa Quad Committee nung mga nakaraang pagdinig ng Quadcom. At ang sabi niya po doon ay siya daw po ay nakasaksi ng pamamaril sa kanyang harapan nung siya po ay nagpunta ng BGC at agad naman pong rumesback ang Taguig LGU na nasasakupan po ng BGC at ayun na nga po, ito po ay kinundi na ng BGC, no? Dahil ito po ay hindi nga po kaaya-aya, no? At ito po ay makakasira sa imahinasyon po ng BGC. At ito po ang sabi ng Taguig LGU at ang sabi po niya ay the city of Taguig would like to clarify that there was no shooting incident in Bonifacio Global City on BGC Barangay 4th Bonifacio on the evening of December 11, 2024 as reported by Honorable Franz Castro during the 13th public committee hearing on House of Quad Committee. Upon verification with Honorable Castro driver, Mr. Jeffrey Atun, he clarified that the incident transpired along Makati Avenue, which is within the jurisdiction of Makati City, not Taguig. Ayun naman pala. So, sa Makati pala nangyari, hindi sa Taguig. Moreover, Taguig Police Substation Commander, the BGC State Association, and Mega World Secure Office all confirmed that no such incident occurred in the BGC on the date on the recent weeks. So, ayun po mga kapatid. So, pinabulaanan po ng Makati LGU na hindi po nangyari sa nasasakupan nila. Hindi po nangyari along Makati. Hindi po nangyari along BGC. Siya po ay nangyari inside Makati po mga kapatid. Yan po ang sabi ng Tagiga. At ito pa po at ang sabi po nila, in fact, is have been reported the officers of the Makati PNP were relieved of their duties following this incident in the jurisdiction. Ako po, sinibak na pala, no? Narelieve na po sa pwesto yung kasangkot po ng pamamaril na nasaksihan po ni Franz Castro. We call on Honorable Castro Office to issue clarificatory statement to avoid confusion and maintain accuracy in report concerning public and safety. Yun po yung sinasabi natin dito, no? Ito po ay makakapangit po. Ang naging pahayag po ni Franz Castro ay makakapangit po sa lugar po ng BGC, no? Na kilala naman po natin, na alam naman po natin na marami pong mga turista at marami pong tayong mga kababayan na Pilipino na bumibisita po dito at ini-enjoy po ang lugar at kagandahan po ng BGC para mabahiran lang po ng mga masasamang intensyon at mga pangit na salita galing po kay Franz Castro, no? And Taguig City is committed to ensuring peace and security in all areas under its jurisdiction, no? Yan po ang sinasabi nila. Alam naman po natin mga kapatid na maayos naman po talaga ang pamamalakad naman po ng Taguig LGU dito po sa BGC dahil makikita po natin hindi naman po gaganda ito, no? Hindi naman po ito gaganda at sisiklab po ng ganun kabongga kung ang BGC po ay napapabayaan po at pangit po ang kanilang seguridad. So kaya siguro po dinadayo ng maraming Pilipino ang BGC ay nakikitaan po nila na dito po ay safety at peace nga po yung location po, no? So siguro yun nga, no, nakita natin, no, sariling driver ni Franz Castro ay inihulog siya ng sarili niyang driver. So sana Franz Castro, no, so susunod na magpahayag ka at magkaroon ka ng mga pahayag kung sakaling ikaw po ay nalilito at naguguluhan kung nasa ang lugar ka, sana minabuti mo munang alamin sa driver mo o sinasabi mo sa BGC, yun naman pala ay hindi. So, malaking pagsisinungaling po yan, no?
na naikakasira po ng lugar ng Taguig. So ngayon pinagpapaliwanag ka, ano ang masasabi mo? At ito po at ang tigas pa po ng mukha, nagkaroon po siya ng sagot. Ito po ang sagot ni Franz Castro, mga kapatid. Ang importante po rito ay ang mapanganib na pagpapaputok ng baril ng pulis sa gitna ng mga sibilyan. Whether in Makati or Taguig, this kind of dangerous police behaviors is unacceptable and must be addressed. Yan po ang galing, no? Galing po yan kay convicted Franz Castro, mga kapatid. Yan po ang kanyang naging sagot sa naging pahayag po ng Taguig LGU, mga kapatid. So, hindi na daw importante kung ang nangyari daw ang insidente ay sa Makati or Taguig. So, ay nako, Franz Castro, no? Sa susunod, para lang masira ang isang lugar, mas maganda po na i-clarify nyo muna at ayusin nyo muna po ang inyong nagiging pahayag bago po kayo kumuda. Dahil alam po natin, ang bawat salitang ating bibitawan ay makapagdudulot po ng kapahamakan at pagkasira po ng imahe ng lugar at ng taong katulad mo, Franz Castro. Ito ay lumabas lamang ito, mga kapatid, dahil si Franz Castro, alam naman natin, ay nasasangkot po sa kaliwat kanang mga batikos at kaliwat kanang problema na pinagdadaanan niya ngayon. Dahil ang mga katutubo po na nag-file po ng ethics complaint laban po kay Franz Castro ay bigla po itong lumabas para sabihin na siya po ay tinatarget, siya po ay may threat sa kanyang buhay, siya po ay nalalagay sa alanganin, etc. no? So, nakita po natin, dun lang po naglabasan ito, no? Kaya, alam naman natin, mga kapatid, kaya sinasabi po natin dito na ito pong ACT Teachers Party List, Gabriela Akbayan, na pinamumunuan po, ito po si Raul Manuel, Arlene Brosas, at ito pong si Franz Castro, ito po yung mga CPPNPA, NDF, mga kapatid, na matuto po tayo na ipamulat po natin sa ating mga kababayan at sa ating mga anak at sa ating pamilya na ang mga ganitong klase po na mga nagre-representa ay hindi na po dapat mapabilang dahil ito po ay nakapagpapasira po ng imahe ng House of Representative na kita po natin ngayon kung paano po sila lumalakas at sumisigla po ang kanilang grupo sa pamamagitan po sa pagkupkup po ni Martin Romualdez, mga kapatid. Nakakapanghinayang dahil ang mga nasimulaan at nagawa po ni na Doc Lorraine Badoy Ka-Eric at ni Pangulong Rodrigo Duterte noon na pilit pong binaklas ang mga ganitong klaseng grupo ay namamayagpag na naman po ngayon. Ano po ang inyong masasabi, mga kapatid? I-komento nyo po ang inyong mga komento, suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po.